Marian, wake up honey. Take your medicine first. Pagtawag ni Eric sa natutulog na dalaga, ibinangon din niya si Marian at pilit na pinainom ng gamot. Matapos niyang masiguro na nalunok na ni Marian ang gamot, ay saka pa lang niya ito ipinahiga. Humiga na rin siya sa tabi ng dalaga, saka niya hinila si Marian sa kanyang tabi. Ipinaunan din niya ang dalaga sa kanyang malaking braso at niyakap. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na mayroong ngiti sa kanyang labi. Muli pa niyang hinalikan ang buhok ng dalaga bago niya tuluyang ipikit ang kanyang mga mata. Umaga na nagising si Eric. Magkayaka pa rin sila ni Marian nang magmulat siya ng kanyang mga mata. Napangiti rin siya dahil ang una niyang nakita sa kanyang pagising ay ang magandang mukha ni Marian. Pinagmasdan din niya ito na mabuti at hinaplos pa ang pisngi ng dalaga. Sinalat din ng kanyang hinlalaki ang sugat sa labi ng dalaga. Bigla din siyang naawa kay Marian dahil sa kanyang ginawa rito kagabi. Napabuntong hininga pa si Eric dahil muli niyang naalala ang mga naganap sa pagitan nila ng dalaga kagabi. Nakaisa pa siya nang magising siya ng kalagitnaan na ng gabi. Nasa ibabaw siya ni Marian nang magising siya. Kaya bigla siyang nag-init dahil naramdaman na naman niya ang masikip at nakakabaliw na bulaklak ng dalaga. Kaya ngayon ay alam niyang masakit na ang katawan ni Marian dahil sa kanya. Mabuti na lang at naalala niyang linisan ang kasalanan ng dalaga. Kaya nakita niyang namamagana ito matapos ang ikalawang round nila. Agad din niyang pinainom ng gamot si Marian kagabi kaya hindi ito nilagnat ngayon. Umangon si Eric upang makapagbihis. Hinalikan pa niya ang labi ni Marian at hinaplos din niya ang ulo nito. Muli pa siyang napangiti dahil sa ayos ni Marian. Ipinasuot kasi ni Eric ang kanyang damit sa dalaga upang hindi ito ginawin. Nagmistulang bata lang si Marian dahil sa laki ng suot niyang damit. Muling bumalik si Eric sa kanyang kwarto upang maglinis ng kanyang katawan at makapagbihis na rin. Napailing pa siya sa harap ng salamin nang mamasdan niya ang kanyang muka. Napakadami niyang kalmot sa muka at leeg hanggang sa kanyang likod dahil kay Marian. Aling Maring, naamoy po ba ninyo yung amoy sunog? Nagtatakang tanong ni Ana sa mayordome ng villa. Oo, saan ba galing yun? Tingnan mo sa kusina, baka nakalimutan kong patayin ng kalan kanina. Baka wala nang sabaw nilaga ko doon. Wika ni Aling Maring. Tumayo din siya at naglakad patungo sa loob. Matanda na si Aling Maring at madalas na rin niyang makalimutan ang kanyang niluluto minsan. Kaya naman laging nakabantay sa kanya ang isa sa mga kasambahay sa villa kapag nagluluto siya. Agad na pumasok sa loob ng kusina si Ana dahil sa takot na baka nakalimutan na naman ng matanda na patayin ang kalan. Ngunit bigla siyang napasigaw dahil sa laki ng apoy sa kawali na nakasalang sa kalan. Sunog! Malakas na sigaw ni Ana. Nanginig na rin siya sa takot dahil sa laki ng apoy sa kawali at umaabot na ito sa hob. Hindi naman alam ang gagawin ni Eric kung paano niya papatayin ang apoy na umakyat sa kawali. Hawak pa nito ang sandok at isang empty pack ng hotdog habang pinapaypayan nito ang apoy sa pamamagitan ng sandok. Agad naman na nagsipasok sa loob ng kusina ang mga tauhan ni Eric at may dala pang mga baril na tira mayroong kalaban ang mga ito sa loob. Kitang-kita na isang tauhan ni Eric ang malaking apoy na kumakain sa kawaling nakasalang sa kalan. Patakbo siyang pumasok sa loob at kinuha ang malaking takip na nasa ilalim ng kalan at agad niyang inilagay sa ibabaw ng kawali. Bigla namang nawala ang malaking apoy dahil nakulong na ito sa loob ng kawaling may takip. Pinatay din ng lalaki ang kalan pati na ang gas. Si Eric naman ay nakatingin lang sa kawaling umuusok. Wala din siyang imik at baka sa mukha niya ang panghihinayang. Boss, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ng isang tauhan ni Eric sa kanya. Oo, ayos na ako. Alanganin na sagot niya sa lalaki. Boss, ano bang ginawa mo at nasunog ang kawali? Nagtatakang tanong sa kanya ng tauhan. Kinamot naman ni Eric ang kanyang ulo sa kaalanganing sumagot. Gusto ko sana ipagluto si Marian ng breakfast niya pero umapoy naman ang kawali pagkalagay ko ng hotdog. Nahihiyang sagot ni Eric. Agad naman na tiningnan ng lalaki ang laman ng kawali kung naluto ba ang hotdog na niluluto ng kanyang amo. Ngunit mga sunog na hotdog naman na nakita niya sa loob ng kawali. Boss, sunog na ang mga hotdog. At saka hindi naman ganyan ang magprito ng hotdog, boss. Dapat tinanggal mo muna ang balot niyang plastic bago mo iprito. At dapat mahina din ang apoy para hindi magliyab ang mantika.
At dapat boss, ibinabad mo muna sa tubig ang hotdog para mawala ang ice bago mo iprito. Tingnan mo ang nangyari sa hotdog mo, boss. Sunog sa ibabaw pero nagyayelo ang ilalim. Wika ng lalaki kay Eric. Todo pigil din ito sa pagtawa dahil natatakot siyang matanggal sa trabaho. Naku naman na bata ka, bakit mo sinunog ang kawali? Wika naman ni Aling Maring. Matagal na itong naninilbihan sa pamilya Del Rio kaya parang apo na lang ang turing niya kay Eric. Wala na din siyang pamilya na natitira kaya hindi na siya umalis sa villa. Huwag ka na magalit. Nabatay naman ang apoy eh. Pang-alo ni Eric sa matanda. Ano ba kasing nakain mo at bigla ka na lang nagluto dito na hindi nagsasabi? Muntik mo pa sunugin ang kusina na bata ka. Galit na wika ng matanda. Kasi naisip ko kasi ipagluto si Marian para matuwa siya sa akin pero di ko naman naisip na mag-aapoy palang kawali. Sagot ni Eric sa matanda. Naku naman na bata ka, imbis na kiligin sa'yo yan si Marian. Kung ganyan naman napakainin mo ng sunog, baka lalong hindi ka magustuhan nun. Baka tawanan ka pa niya dahil napakagaling magluto ni Marian. Di mo man lang naman ang husay ng daddy mo sa pagluluto. Kaya nga busog na busog lagi ang nanay mo dahil marunong magluto ang asawa niya. Litanya ng matanda. Nagtakip na lang ng mukha sa Eric dahil sa hiya. Totoo naman kasi ang sinabi ng kanyang yaya. Naisip din niya kung bakit nga ba hindi niya naman sa daddy niya ang galing nitong magluto. Nagising si Marian dahil sa ginawang paghalik sa kanya ni Eric. Bigla ding napakunot ang kanyang noo dahil muling pumasok sa kanyang isipan ang mga nangyari sa pagitan nila kagabi. Good morning, honey. Nakangiting pagbati ni Eric kay Marian. Bigla namang nagmulat ng mata si Marian at tiningnan niya ng masama si Eric. Nalilisik din ang kanyang mga mata at kulang na lang ay masusunog na si Eric dahil sa nagbabagan niyang tingin. Nagpupuyos din ang kanyang kalooban dahil sa lalaki. Mahiga na pa ito nang umiti sa kanya ng napakatamis at may pa-good morning honey pang nalalaman. Gusto mo bang maligo muna bago ka mag-breakfast? Nakangiting tanong ni Eric. Hindi rin niya pinansin ang galit sa kanya ni Marian. Alam niyang galit na galit sa kanya ang dalaga dahil sa ginawa niyang pagkuha sa virginity nito. Ngunit tapos na niyang nagawa iyon at wala na rin magagawa pa si Marian. Dahil sa ayaw at sa gusto ng dalaga ay pag-aari na niya ito ngayon. Paano ako makakaligo? Hindi ako makakilos ng dahil sa iyo. Demonyo ka! Galit na tugon sa kanya ni Marian. Sinubukan din siyang hampasin ng dalaga ngunit nakailag naman siya. Halika nga dito, ako magpapaligo sa iyo. Ang dami mo sinasabi. Inis na wika ni Eric sa kanya binuhat ang dalaga. Nagpumiglas naman si Marian ngunit hindi naman siya makawala sa malalaking bisig ni Eric. Hindi naman pinansin ni Eric ang pagpupumiglas ng dalaga. Agad niyang dinala si Marian sa loob ng banyo at ipinahiga niya ang dalaga sa loob ng bathtub. Saka nilagyan ng tubig ang tub. Tinanggal din niya isa-isa ang mga botones ng polo shirt na suot ni Marian at basta lang itinapon sa sahig. Pati ang panty ng dalaga ay mabilis din niyang hinila hanggang sa mapunit na naman ito. Walang hiya ka talaga! Manyak! Galit na sigaw ni Marian habang nakayakap siya sa kanyang katawan. Tumigil ka sa katatawag sa akin ng ganyan, Marian. Baka hindi lang yan ang gawin ko sa'yo pag ginalit mo ko. Inis na pagbabanta ni Eric sa dalaga. Hindi rin siya makapaniwala na kaya siyang tawagin na demonyo ni Marian. Hindi rin matanggap ni Eric na may babaeng lumalaban sa kanya ngayon. Sa dami ng mga babaeng nakilala niya ay halos magmakaawa pa ang mga ito sa kanya na bigyan niya lang ng atensyon. Ngunit iba si Marian dahil nalalaban na sa kanya ang dalaga kahit tapos na niya itong makuha. Ano gagawin mo sa akin? Ipapapatay mo rin ako? Sige gawin mo! Total sinira mo na rin ang buong pagkatao ko. Patayin mo na lang ako. Malakas na ni Marian kasabay ng pag-iyak niya. Hindi talaga niya matanggap na sinira na lalaki na sa harapan niya ang kanyang dangal at buong pagkatao. Kuyom ang mga kamao ni Eric habang nag-iigting ang kanyang panga. Nagpipigil lang siya ng kanyang galit dahil alam din niyang kasalanan niya ang lahat kung bakit nagalit sa kanya si Marian. Nagpasya siyang huwag munang kausapin ng dalaga upang mabawasan ang galit at hinanakit nito sa kanya. Tumalikod na lang si Eric at humakbang patungo sa pinto ng banyo. Tatawagin ko si Ana para siya ang tumulong sa iyo dito. Kumain ka na maayos pagkatapos mo dyan bago mo inumin ang gamot mo. Malamig na wika ni Eric bago lumabas ng banyo.
Naiwan si Marian na mag-isa sa loob ng banyo. Umiyak na lang siya ng umiyak habang kinukuskus ang kanyang katawan. Tila diring-diri din siya sa kanyang katawan dahil sa ginawa sa kanya ni Eric. Ilang minuto pa ang lumipas ay biglang pumasok sa loob ng banyo si Ana. Bakas din sa mukha ng babae ang takot at lungkot. Oh, Marian. Ma'am, tama na po. Baka masugatan ang balat mo sa kakakamot mo sa iyong balat. Nag-aalalang dinaluhan ni Ana ang dalagang umiiyak sa loob ng bathtub. Hinawakan din niya na mahigpit ang mga kamay ni Marian upang matigil na ito sa ginagawa niyang pangkuskus sa kanyang balat. Ma'am, hayaan mo po akong paliguan ka. Huwag ka pong magbaba dito. Baka lalo ka magkasakit. Nag-aalalang wika ng babae. Kinuha niya ang shower at itinapat sa ulo ni Marian. Kumuha din siya ng shampoo at sinabunan ng mahabang buhok ng dalaga. Siya na rin ang nagsabon sa katawan ni Marian at binanlawan din niya ito ng mabuti. Awang-awa si Ana sa kalagayan ni Marian. Kahit gustuin man niyang tulungan ang dalaga, ngunit natatakot din siya dahil kilala niya si Eric. Ngayon lang din nagkaroon ng interes sa babae si Eric kaya alam niyang iba si Marian sa buhay nito. Ma'am, umupo ka muna dito at tutuyuin ko ang buhok mo. Anya sa kanya pinaupo si Marian. Agad din niyang inuhan ang hairdryer at tinuyo nito ang buhok ng dalaga. Kitang-kita din ni Ana ang bakat ng mga kiss mark sa leeg at dibdib ni Marian. Napapailing na lang siya dahil sa kanyang amo. Paglabas ng dalawang babae sa banyo ay sakto naman na natapos na sa paglilinis ang ibang kasambahay. Pinalitan na rin nila ang bedsheet at comforter ni Marian dahil sa mga bahid ng dugo na dumikit sa mga ito. Malungkot ang mga mukha nilang napatingin kay Marian dahil sa awa nila sa dalaga. Wala din silang magawa upang tulungan si Marian dahil takot silang lahat kay Eric. Isang senyas lamang ni Eric sa mga tauhan niya ay pwede na silang paglamayan kinabukasan. Nasaan na magaling yung amo? Dapat siyang pinalinis niyo sa mga kalat niya dito. Tanong ni Marian sa mga kasambahay. Bakas din sa boss niya matinding hinanakit dahil sa ginawa sa kanya ni Eric. Umalis po siya, ma'am. Nagmamadali nga po umalis siyang master dahil may mahalaga daw na lakad. Pero iniwan po niya ang iba niyang tauhan sa labas para daw bantayan kayo. Sagot ni Doris ngunit ang tingin nito ay nasa sahig. Bakit hindi ka makatingin sa akin ng diretso, Ate Doris? Binilin din ba niya na bawal akong tingnan? Nagtatakang tanong ni Marian. Dati naman kasi ay nakakausap niya ang mga ito at nagbibiruan pa sila minsan. Ngunit ngayon ay tila ilag na sila sa kanya. Ma'am, iba na po ngayon dahil amo na rin po namin kayo. Magmula sa araw na ito. Yun po ang bili niyang master, ma'am. Sagot ni Doris. Biglang nahilot ni Marian ang kanyang noo dahil sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Hindi niya inaasahan na gagawin sa kanya ni Eric ang lahat ng ito. Kahit masama ang loob niya sa lalaki, bigla din niyang naalala ang mabuting pagkatao ni Eric. Salamat sa inyo. Sige na, kaya ko ng sarili ko. Wika niya saka siya muling humakbang patungo sa sofa. Agad naman na nagpaalam sa kanya ang mga kasambahay upang makabalik sa kanilang ibang gawain. Marian, kumain ka muna para mainom mo na ang mga gamot mo. Kabilin-bilinan kasi sa akin ni boss. Nasiguraduhin ko makakakain ka na maayos bago ko ibigay sa iyong gamot. Wika sa kanya ni Ana. Siya na rin na naglagay ng pagkain sa plato ni Marian upang makakain ang dalaga. Boss, bakit biglang naging boss ang tawag mo sa demonyo ngayon? Nagtatakang tanong ni Marian. Bigla ding sumagi sa isipan niya na ang araw na dumating si Ana. Halos kasabay ng pagbabalik ni Eric ang pagdating nito sa villa. Tauhan ka ng demonyong iyon? Gulat na gulat si Marian dahil sa akin niyang naisip. Hindi rin siya makapaniwala na isang bodyguard si Ana. Tumango naman si Ana dahil nahulaan na kaagad ni Marian ang papel niya sa villa. Ma'am Marian, hindi po dapat malaman ng sino man sa bahay na ito ang natuklasan niyo. Hindi ako pwedeng malantad para may poprotekta sa inyo ni Heidi kapag nagkagipitan. Pag-amin niya kay Marian, kailangan na rin niyang sabihin sa bagong amo ang tunay niyang trabaho upang pagkatiwalaan siya ni Marian at huwag katakutan. Celine, kasama mo rin ba? At bakit kailangan niyo magpanggap ng mga kasambahay? Biglang kinabahan si Marian sa hindi niya malaman na dahilan. Pakiramdam niya ay may mangyayaring malaking gulo sa pamilya. Kaya ngayon pa lang ay pinaghahandaan na ito ni Eric. Tumango ulit si Ana. Kaya lalong kinabahan si Marian. Ngayon din niya naisip na hindi na siya makakalaya sa buhay ni Eric.
Napakarami palang nagbabantay sa lahat ng kilos niya at hindi rin niya alam kung sino pa sa mga kasama niya sa bahay ang mga bodyguard ni Eric. Ma'am, huwag kang matakot sa akin, okay Lynn? Mga tapat kaming tauhan ni Boss Eric at mapagkakatiwalaan mo kami. Nag-iingat lang sa boss dahil nagsisimula ng kumilos ang kanyang mga kalaban. Naglalabasan na ang mga taong gustong makuha ang Dark Skies. Pabulong na wika ni Ana. Kahit alam niyang soundproof ang kwarto ni Marian ay kailangan pa rin niyang makasiguro. Ma'am, sinabi ko na sa iyo lahat ang nalalaman ko. Sana, huwag niyo nang ipagsabi sa iba ang narinig niyo. Dahil hindi natin alam kung sino ang kakampi o kaaway natin sa panahong ito. Muling pakiusap ni Ana. Hinawakan din niya ang kamay ni Marian upang iparating ang kanyang sinseridad. Salamat, Ana. Mag-iingat ka rin sa trabaho mo. Wika ni Marian. Bigla din niyang niyakap ang babae. Parang ang gaan din ang loob niya kay Ana at alam niyang mapagkakatiwalaan talaga ito. Opo, Ma'am Marian. Salamat. Sagot ni Ana. Bigla din siyang napangiti dahil sa naalala. Kumain ka na po, ma'am, para lumakas ka. Huwag mo nang pansinin si boss dahil mukhang in love naman sa'yo. Alam mo ba, ma'am, siya nagluto ng kinakain mo ngayon. Pagmamalaki pa ni Ana. Binantayan lang namin at tinuruan para maluto niya ng maayos. Alam mo ba, Ma'am Marian, kamuntik na niyang masunog ang kusina kanina dahil nagluto ng hotdog hindi naman marunong. Mabuti at naamoy ko kaya pinuntahan namin sa kusina. Ayun at nasusunog na pala ang kawali na may hotdog. Natatawa ang kwento ni Ana. Tumawa naman si Marian at bigla din niyang nakalimutan ang kanyang hinanakit kay Eric. Nagkwento na rin na nagkwento si Ana para mapatawan niya si Marian. Hanggang sa maubos ni Marian ang pagkain niya ay nagtatawanan pa rin silang dalawa. Gabi na nang dumating si Eric sa villa. Pagod na pagod din ang kanyang katawan dahil sa dami ng mga nangyari sa kanila sa labas ngayong araw. Napalaban din sila dahil sa isang grupo na matagal nang gusto siyang ipatumba. Pagpasok ni Eric sa loob ng bahay ay nag-aabang naman sa kanya ang isa niyang tauhan. Boss, may sugat ka. Nag-aalalang tanong ni Ana nang salubungin niya ang amo. Nakatayo lang siya sa madilim na bahagi ng living room at matyagang naghintay sa pag-uwi ni Eric. Please lang ito, malayo sa bituka. Walang gana niyang sagot kay Ana. Gumutin muna natin yan, boss. Baka ma-infection. Alok ng babae sa kanya. No need, kaya ko na to. Pagtanggi niya sa babae. Kumusta pala si Marian? Kumain ba ng maayos? Tanong din niya sa babae. Kayaanan niya kasi hinabilin si Marian bago siya umalis kaninang umaga. Maayos na siya, boss. Magana naman siyang kumain kanina at ininom din niya ang mga gamot niya. Sagot ng babae. Sige na, magpahinga ka na. Basta mga bilin ko sa'yo. Lagi mong tandaan. Pati sa Heidi, kailangan mabantayan yung mabuti at huwag hayaang makalabas ng bahay. Hindi natin alam, baka nakapasok na rin dito sa subdivision ng mga kalaban ko. Bilin niya sa babae bago siya umakyat ng hagdan. Opo, boss. Naka-alert po kami lahat. Sagot ni Ana sa nagmamadaling umalis sa dilim kung saan siya nakatayo kanina. Malalaki din ang hakbang niyang bumalik sa kanyang quarters upang magpahinga. Agad na umakyat si Eric upang puntahan ang kanyang anak. Dahan-dahan pa niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Heidi saka siya pumasok sa loob. Nalapitan niya ang bata at hinalikan pa niya ito sa noo. Ganoon din na magkabilang pisngi ng bata. Ilang minuto din niyang pinagmasdan ng bata bago siya nagpasyang lumabas na ng kwarto. Paglabas niya mula sa kwarto ni Heidi ay diretso naman siya sa loob ng kanyang kwarto. Kailangan na din niyang maligo para magamot niya ang kanyang sugat. Mabuti na lang at hindi siya napuruhan kanina ng kanyang kalaban. Kung hindi ay baka pinaglalamayan na din siya ngayon. Matapos maligo ni Eric ay sa kanya ginamot ang kanyang sugat. Hindi naman ito gaanong malalim dahil daplis lamang ito. Nilinis niya itong mabuti sa kanya tinahi ang sugat sa kanyang tagiliran. Oh, shit! Pagmura pa ni Eric dahil sa sakit ng kanyang sugat. Patapos niyang masigurong maayos na ang pagkakatahi nito, ay sa kanya nilagyan ng gaza upang matakpan ito at hindi masagi. Nagsuot lang siya ng cotton shirt at boxer dahil matutulog naman na siya. Humiga na rin siya sa kanyang malambot na kama ngunit hindi naman siya dalawi ng antok. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata ngunit ang mukha naman ni Marian ang kanyang nakikita. Hanggang sa bigla na lang niya naalala ang mga ginawa niya kay Marian kagabi. Napatingin din siya sa kanyang harapan dahil bigla na lang itong kumislot.
Uminit din ang kanyang katawan dahil sa naalala. Naramdaman din niya unti-unting pagkagising ng kanyang alaga at ngayon nga ay bumubukol na sa kanyang harapan. Hinawakan pa ito ng lalaki at pilit na kinalma ang sarili ngunit lalo naman siyang nag-init. Dahil sa biglang pagkabuhay ng kanyang body, kaya muli siyang bumangon at mabilis na nagtungo sa kwarto ni Marian. Sa secret door siya dumaan dahil alam niyang nakalak ang pinto ng dalaga. Hindi alam ni Marian na sa may wall, siya mismo dumadaan patungo sa kwarto nito. Kaya kahit anong gawin ni Marian na paglock sa pinto, ay makakapasok pa rin siya ng walang kahirap-hirap. Agad na kinapa ni Eric ang button sa likod ng portrait nila ng namayapang asawa. Unti-unti naman bumukas ang secret door kaya umakbang na siya papasok sa loob ng kwarto ni Marian. Pagkakita pa lang ni Eric ang katawan ni Marian ay nagsimula na siyang pagpawisan ng malagkit. Mabilis na nagubad ng damit sa Eric at wala din siyang itinira na kahit na anong saplot sa katawan. Dahan-dahan siya lumapit sa kama ni Marian at tumabi din siya sa dalaga. Sabay yakap sa katawan nito at mariing hinalikan ang kanyang labi. Mabilis din siyang pumatong sa ibabaw ni Marian upang hindi ito makaalis sa kinahihigan nito. Nagulat naman si Marian dahil may yumakap sa kanya na mahigpit at hinalikan din ang kanyang labi. Sabik na sabik ang paraan nito ng paghalik sa kanya at hinawakan din ang kanyang ulo upang hindi siya makagalaw. "It's me, honey." Pabulong na wika ni Eric sa kanya muling hinalikan ng dalaga. "I miss you, hon." Paus ang boses na sabi niya sa dalaga. Alam din ni Eric na magagalit sa kanya si Marian ngunit wala na siyang pakialam. Wala nang nagawa si Marian dahil nakadagan na naman ang malaking katawan ng binata sa kanyang maliit na katawan. Nakayakap din sa kanya ang lalaki habang pinapaliguan siya ng halik sa kanyang muka at leeg. Parang gusto sumigaw ni Marian dahil sa galit niya sa lalaki. Ngunit hindi naman lumalabas ang tinig niya dahil sa traidor niyang katawan. Nakikiliti din siya sa bawat halik at yakap sa kanya ni Eric. Hindi na rin niya ito pinigilan dahil nagugustuhan naman ng katawan niya ang mga ginagawa ng lalaki sa kanya. Hanggang sa tumugon na rin si Marian sa matamis na halik sa kanya ni Eric at niyakap na rin niya ang lalaki. Matapos niyang maligo at magbihis ay naupo muna siya sa kanyang sofa. Wala din siyang lakas upang lumabas ng kanyang kwarto at magtungo sa kusina. Nagugutom na siya ngunit hindi naman siya makakuha ng kanyang pagkain. Maya-maya pa ay bigla na lang bumukas ang kanyang pinto. Amoy ng masarap na pagkain ang una niyang naamoy. Pagbukas pa lang ng pinto, kaya excited pa siyang lumingon sa may pinto upang tingnan kung sino ang pumasok. "Good morning, hon." Nakangiting pagbati sa kanya ni Eric habang buhat nito ang malaking tray na may laman na pagkain. Walang imik na tiningnan ni Marian ang lalaki dahil hindi niya alam kung ano magiging reaksyon niya na makita ito ngayon. Muli din niyang naisip ang kapangahasan ni Eric sa kanya, kaya bigla na naman siya nagalit kay Eric. Nagbaba siya ng paningin at hinayaan na lang ang lalaki na lumapit sa kanya. Agad naman na ibinaba ni Eric ang food tray na hawak niya. Tinangka din niyang halikan si Marian sa lips ngunit umiwas sa kanya ang dalaga, kaya sa pisngi lang nito dumapo ang kanyang labi. Napailing naman si Eric dahil mailap pa rin sa kanya si Marian. Ang buong akala niya ay okay na sila kagabi dahil hindi na siya nito inaaway at tumutugon na sa kanya ang dalaga sa lahat ng gawin niya. Pero iba naman ngayon ang ipinapakita ni Marian sa kanya. "Alam kong gutom ka na kaya ipinaghanda kita ng breakfast." Kinakabahan pa si Eric habang ipinagsasandok niya si Marian. Hindi kasi siya sigurado kung masarap ang kanyang luto. Nagpaturo lang siya kaya yamarin kung paanong lutuin ang mga hinanda niya. "Kain na tayo, hon?" Nakangiting sabi ni Eric saka siya nagsandok ng kanin. Tahimik lang na kumain si Marian. Wala naman siyang sasabihin kay Eric kaya hindi na lang siya umimik pa. Magana din kumain si Eric dahil hindi naman nagreklamo si Marian sa lasa ng kanyang luto. Kahit tahimik lang ang dalaga ay alam naman niya na nagustuhan din ni Marian ang pagkain. Hanggang matapos na silang kumain ay hindi pa rin siya kinakausap ni Marian kaya nagpaalam na lang siya sa dalaga dahil may meeting pa siyang dadaluhan. "Pahinga ka lang dito, okay? Magpapahatid na lang ako ng lunch mo mamaya. Baka gabihin na rin ako makauwi." Paalam niya kay Marian habang nilalagyan niya ng comforter ang katawan ng dalaga. Hinalikan din niya ang labi ni Marian saka nagmamadaling umalis. Muli namang nakatulog si Marian dahil sa sobrang puyat at pagod niya kagabi. Kaya lalo siyang nainis kay Eric dahil hindi man lang niya makita sa lalaki na pagod ito.
Parang sumigla pa nga si Eric sa paningin niya. Kahit pareho naman silang halos walang tulog dahil sa kanilang ginawa magdamag. Nagising si Marian dahil sa pagtawag sa kanya ni Ana. Dinalhan na pala siya ng tanghalian ng babae at may kasama din itong mga bulaklak at chocolate. Ma'am Marian, gising na po ma'am. Nakahanda na ang pagkain niyo. Wika ni Ana habang inaalog niya ang balikat ni Marian. Agad namang bumangon si Marian dahil bigla siyang nakaramdam ng gutom dahil sa amoy ng pagkain. Pumunta muna siya ng banyo dahil naiihi na din siya. Paglabas ni Marian sa banyo ay nagtaka pa siyang napatingin sa mga bulaklak at chocolates sa ibabaw ng lamesa. May note pa ang ibabaw ng bulaklak kaya agad niyang kinuha ito at binasa. Ngunit wala namang nakasulat sa card maliban sa isang red heart na nakaimprenta sa gitna ng card. Galing kay boss, lahat ng mga iyan ma'am. Kinikilig naman na wika ni Ana. Tinuro din ng babae ang pinto ng closet ni Marian. Ang napakaraming paper bags sa sahig. Ano mga yan? Tamad na tanong ni Marian sa babae. Mga bagong damit mo yan, ma'am. Ipinadeliver po lahat yan ni boss. Para sa'yo. Kumain ka na, ma'am, at ayusin ko muna ang mga gamit mo. Sagot ng babae saka tumalikod sa kanya. Nakakakilig pala si boss pag na-in love. Wika pa niya sabay kuha sa mga paper bags sa sahig at dinala sa loob ng walk-in closet ni Marian. Tahimik lang na kumain si Marian. Sarap na sarap din siya sa ulam niya na may sinigang na sugpo at meron ding pork adobo at hiniwang hinog na papaya. Naubos din ni Marian ang kanin niya sa plato dahil paborito talaga niya ang sinigang. Matapos siyang kumain ay kinuha naman niya isang chocolate bar at binuksan. Mahilig din siyang kumain ng chocolates kaya na-appreciate niya ang mga ito. Kinuha na rin ni Ana ang mga pinagkainan niya at dinala sa kusina. At muli din bumalik ang babae sa kwarto ni Marian dahil hindi pa siya tapos sa kanyang ginagawang pag-aayos sa damitan ni Marian. Ipinapatanggal kasi ni Eric ang mga lumang damit ni Marian kaya nilinis na rin niya ang mga divider ng cabinet bago ilagay ang mga bagong damit. Pagbalik ni Ana sa loob ng kwarto ni Marian ay nakita niya ang dalaga na nanonood na ito ng TV. Sinulyapan pa siya ni Marian at agad din na ibinalik sa TV ang paningin. Isang variety show ang pinapanood ni Marian habang kumakain siya ng chocolate. Nang matapos na ang pinapanood niya ay inilipat naman niya ang channel upang maghanap na ng pwede pa niyang mapanood na maganda. Ngunit nagulat si Marian dahil nakita niya sa TV ang mukha ni Eric. May live interview ang lalaki at napakaraming viewers din ang nanonood sa kanya. Nakafocus ang mukha ni Eric sa screen kaya napagmasdan niyang mabuti ang mukha ng lalaki. Naisip ni Marian na napakagwapo pala talaga ng lalaki kahit sa TV lang niya ito nakikita ngayon. Pero nang ilayo na sa mukha ni Eric ang camera ay nakita niyang may kasama pala itong babae. Magkatabi pa ang dalawa sa upuan habang ang babae ay mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Biglang tumayo si Marian sa kanyang kinaupuan at agad na dinampot ang remote ng TV. Sa cabinet ang mukha ni Eric sa screen ng TV. Wasak naman ang remote control dahil sa lakas ng pagkakahagis niya dito. Gulat naman na lumabas si Ana dahil sa narinig niyang tunog na tila nabasag. Kinakabahan din siya dahil ang nasa isip niya ay pinasok na sila ng mga kalaban ng kanyang boss. Ma'am Marian, ano yung nabasag? Nag-aalalang tanong niya kay Marian. Gusto kong basagin ang mukha ng amo mong babaero. Naggagalaiting wika ni Marian sa kamuling dinampot ang flower vase at tangkada naman sanang ihagis sa TV. Ngunit maagap naman si Ana dahil nahawakan niya ang vase bago pa ito tumama sa screen ng TV. Ma'am, huminahon ka. Wala pong babae sa boss. Ikaw nga lang ang nag-iisang nakakuha ng atensyon niya, ma'am. Wala po siyang babae. Pagtatanggol naman ni Ana kay Eric. Wala? Sino yan lintang yan sa tabi ng walang hiya mong amo? Pagtatanggol mo pa talagang hudas na yan. Matapos niyang pagsawaan tapos iba na naman ang kasama. Nagagalaiting wika ni Marian. Namumula din siya sa galit at tila gusto niyang sakalin si Ana. Naku ma'am, nagkakamali po kayo. Walang babae sa boss. Mga babae lang po ang lumalapit sa kanya pero wala siyang binigyan ng oras at atensyon. Sa tagal kong kasama si boss, ikaw lang talaga ang kinahumalingan niya. Paliwanag ni Ana. Bigla din siyang natakot. Baka siya ang mapagalitan ni Eric kapag tuluyang nagalit si Marian sa lalaki. Sabihin mo sa boss mong babaero, huwag siya magpapakita sa akin dahil pag nakita ko ang walang hiyang iyon, babasagan ko mukha niya. Kasama ng kayamanan niya. Galit na sabi niya sa babae.
Napangiti naman si Ana dahil sa mga sinabi ni Marian. Bigla din siyang na-excite dahil sa kanyang mga nalaman. Parang gusto rin niyang tawagan ng kanyang amo upang iparating sa kanya ang magandang balita. Uy, Ma Marian, mahal mo na ba si boss? Tanong ni Ana. Nakangiti din siya ng abot hanggang tenga. Anong mahal? Bakit ko mamahalin ang walang hiyang lalaking yun? Galit pa rin na tugon niya. Kasi naman ma'am, napaghahalataan na naman na nagsiselos ka. Kaya ka nagagalit kay boss. Sagot ni Ana, sa kanya tinakpan ng kanyang bibig. Hindi ako nagsiselos. Sigaw ni Marian, sa kanya tinalikuran si Ana at nagtungo sa loob ng banyo. Pabagsak pa niya isinara ang pinto dahil bigla siyang nahiya kay Ana. Boss, ayaw kumain ni Ma'am Marian. Mukhang dinidibdib pa rin na nakita niyang interview mo kanina sa TV. Nakakatakot palang magalit si Ma'am, boss. Parang tigre. Gusto pang basagin ng TV. Wika ni Ana. Hinabangan niya si Eric sa harapan ng pinto ng kwarto ni Marian. Kararating lang ni Eric ng oras na iyon at hating gabi na talaga ito umuwi dahil sa dami niyang trabaho. Sige na Ana, ako na bahala sa kanya. Sagot ni Eric saka siya pumasok sa kanyang kwarto. Bumaba na din si Ana upang makapagpahinga na rin siya sa kanyang kwarto. Maghapon din niya binantayan si Marian dahil alam niyang galit pa rin ito at nag-aalala siya na baka kung anong maisipang gawin ng dalaga. Agad na naligo si Eric at nagpalit ng damit. Hindi na rin siya nagtagal sa loob ng banyo dahil sa pag-aalala kay Marian. Matapos niyang maisuot ang kanyang damit ay muli niyang binitbit ang plastic na dala niya kanina. Bumili kasi siya ng shawarma sa paborito niyang shop na gumagawa nito. Matagal na rin siyang suki ng shop na iyon at kilala na siya kaya laging special ang binibigay sa kanya. Naisip niyang bumili kanina upang may maipasulubong siya kay Marian. Muling binuksan ni Eric ang kanyang secret door upang doon siya dumaan. Sumilip muna siya sa loob upang malaman kung nasaan si Marian, kung tulog na ba ito o hindi pa. Nag-aalala din siya na baka inaabangan siya ng dalaga upang basagin na ng tuluyan ang kanyang muka at ang kanyang kayamanan. Nagulat din siya kanina nang itawag sa kanya ni Ana ang mga pangyayari. May lakad pa sana sila ngayon ng grupo ngunit hindi na siya sumama dahil sa takot niya sa dalaga. Nakita naman niyang tulog na si Marian at nakatagili din ito at nakaharap siya sa kabilang bahagi. Kaya mabilis na niluwagan ni Eric ang pagkakaawang ng kanyang secret door upang makalabas siya mula dito. Inilagay muna niya ang dala niyang shawarma sa ibabaw ng center table bago niya nilapitan si Marian. Gaya ng dati ay dahan-dahan na naman siyang humiga at niyakap ang katawan ng dalaga.